hindi maiwasan dyan yung mga signing contract. At isang bagay na kung saan patunay yun na binibigay mo yung kalakasan mo ng 8 oras. No? At yun yung bagay na kapag nakapag-sign ka na ng contract, ay pahiwatig yun na committed ka na sa isang kumpanya. At may mga kontrata tayong pinipirmahan. So, nung ako po ay nagtrabaho, ay kada bago ka pumasok sa isang kumpanya, ay mahilig magpa-perma ng kontrata. At isa sa mga ano doon, kailangan basahin mo ng maigi. Dahil kapag once na hindi ka naging aware doon sa kontrata, ay wala kang habol pag may question ka. So that's why basahin mo muna yung kontrata para malaman mo kung ano yung i-commit mo at ano din yung ibibigay na benefits ng kumpanya sa iyo. So, sa Panginoon, as tayo bilang isang mga anak ng Diyos, ay meron din tayong mga kontrata. Kontrata na binibigyan natin ng pahintulot ng Panginoon na siya ang mag-authority sa ating buhay. So sabi doon, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth on me. So maintindihan natin, tayo ay namatay na tayo sa kasalanan. At yun ay dahil si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Namatay siya at nais niya tayong maging bahagi ng pagkakaahon na sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng pagsalba sa ating kasalanan sa kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang ayan, sige po, tuloy po kayo. Ayan, pagkapako sa krus, namatay at inilibing at muling nabuhay pagkalipas po ng 3 araw. So, now, this year ay January, month of January, ay ito yung umpisa ng ating siguro sa inyo may mga New Year's resolution. Yan. At ito yung starting point natin para magsimula tayo ng New Year's resolution. Okay? So, this month of January. Now, sabi dito, tuwing bagong taon, hinahangad nating magbago. Marami tayong mga pagbabagong ginagawa. But anyway, so mag-pray muna po tayo. At dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, pangunahan niyo po kami, gabayan, at bigyan niyo po kami ng karunungan ayon po sa inyong kalooban. At patuloy po niyo kaming pangunahan maging sa magsasalita. Gawin niyo po, Panginoon, na maabot, Panginoon, ang pangangailangan pang-espiritual ng bawat isa. Kaya po ang aming samot-dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so tuwing bagong taon, hinahagad natin magkaroon tayo ng pagbabago. No? Kamakailan lang po ay nitong first week ng January ay meron po kaming New Year's resolution. At dalawa po yung ginawa namin, yung Heart's Desire at yung isa na sinusunog namin na iniiwan namin sa 2013. No? At actually, hindi po ako nakapagsulat kasi busy po ako sa pagpapasiga ng apoy. Kaya pagdating ng basahan ng Heart's Desire na nilagay doon sa pulpit, ay alam ni Pastor kung sino yung nagbigay ng kanyang Heart's Desire o yung commitment niya this 2014. Kaya sa tuwing nakikita si Pastor, actually, nobody's perfect naman eh. Pero minsan, yun yung commitment na nais makita ni Pastor Eboy sa aming mga members na pag tinitignan niya, may commitment tong taong to, ba't gano'n ganyan? So, tinitignan, lagi niya tinitignan kasi natutuwa nga siya dahil yung commitment nila this 2014, yung heart's desire nila, yun yung sinulat nila doon sa New Year's resolution nila. At nakakatuwa, yun nga lang ay napakalaki ng kailangan ng pagsisikap. So sabi doon, tuwing bagong taon, hinahangad nating magbago. So marami tayong mga pagbabago ginagawa. Pero pagkalipas ng mga ilang araw, ilang buwan, kadalasan bumabalik tayo sa dating kinagawian. No?
At maaaring ito ay dahil sa napakalaki, no? Napakalaki ng pagbabago na hinahangad natin. Pero pero kulang ang ating pagnanais at pagsisikap para tuluyang magbago. Maraming Kristiyano ang nagpapasyang magbabago this 2014 at palalakasin ang kanilang buhay spiritual, pero kadalasan bigo sila dahil kulang ang kanilang pagnanais at pagsisikap. Okay? Pagsisikap na gawin ito. Dumarating din ang pagkakataon na hindi sapat na sa sariling kakayahan natin, kaparaanan, pangkaisipan, kalooban o kalakasan natin ang gawin nating paraan para magsikap. Hindi yun sapat. No? Pagnanais ang pagsisikap sa ating hinahangad na pagbabago. At lalo na kung kapag nagkukulang na tayo sa ating mga commitment. At kapag dumadaan na tayo sa mga pagkukulang, ay yung ating commitment, yung ating New Year's resolution natin this 2014, ay nauuwi na lang sa isang limot. Dumarating na kung saan, syempre, nasa sidetrack ka na. Sabi mo sa commitment, yung heart's desire mo this 2014, I want to be faithful. I want to be fruitful. I want to be blessful. I want to be comforter. I want to be encourager. Dumating ang pagkakataon na nagkukulang ka na sa pagsisikap na gawin ito. At dumating din ang pagkakataon na unti-unti mo na lang ito nalilimutan. Nabuksan po ninyo sa Mateo. Naaalala niyo po ba yung pagkakataon na may mga batang lumapit kay Jesus sa Mateo chapter 18? Yan. Verses 4 to 6. Matthew chapter 18 verses 4 to 6. Ayan. Sabi dito sa Matthew chapter 18 verse 4 to 6, "Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. But whoso shall offend one of these little ones, which he believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea." The deep of the sea. So, Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Sabi dito ng Panginoon, "Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray, and the disciples rebuked them. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them, and departed thence." Now, maintindihan natin, kung nalalim po itong tagpo na ito, na may lumapit na mga bata sa Panginoong Hesus. At sinabi ng Panginoon na, alam niyo ba na ang mga batang ito ay malapit sa akin? At sinabi niya na malapit ang kaharian ng Diyos sa mga batang ito. Now, that doesn't mean na ang mga bata ay mas malapit kaysa sa mga matanda. Siyempre, unfair naman sa atin yun, ano? Payag ba kayo nun? So, may kinikilingan ng Diyos. So, maintindihan natin, hindi ang mga bata ang ibig sabihin ng Panginoon. Kundi, ang gusto ng Panginoon, maging tulad tayo ng attitude ng mga bata. Hindi ang mga bata, di ba? Hindi tayo kailangan bumalik bilang bata. Kundi, maging attitude tayo ng tulad ng isang bata. Now, commitment, to be committed, ay may pinagsasandalan ka, or meron kang pinagkukunan na lakas, kaisipan, o anumang mga bagay para ma-fulfill mo yung commitment mo na maging committed ka. Right? So, merong source kaya mo gagawin na maging commitment ka. Kasi meron kang pinagkukunang kakayahan. Right? So, just like the attitude of doon sa mga bata. Yung mga bata,
Lahat naman tayo dumaan sa mga bata, pagiging bata. Lumaki tayo ng naka-rely sa mga may kaalaman, may kalakasan, at malakas ang loob. Diba? At lahat, siguro ng mga bata ay mahilig magtanong. Ha? At yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maging tulad tayo ng bata na nakarely sa kanyang kapangyarihan. Nakadepende sa kanyang kakayahan. Nagtitiwala sa kanyang mga gawain tulad ng isang bata. Now, commitment to be committed ay isang bagay na hindi madaling gawin lalo na sa buhay nating Kristiyano. Lalo na kung ang ating gagawin ay isang napakalawak at napakalaking commitment. Right? So that's why we need God. Maintindihan natin, kailangan natin ng mas may matalino. Alam nyo, yung mga magagaling na pastor ngayon, bago sila naging tanyag na maging pastor, may mga nagturo sa sa kanila na mas magaling sa kanila. Right? So yung mga apostles, si Paul, may mga nauna sa kanila, may nagturo sa kanila para maging ganun sila katalino sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yung mga bata ngayon, dahil sa gabay ng mga guro at ng mga magulang, nalalaman nila yung mga dapat na gawin. Alam nyo, yung 1 plus 1 equals 2, ay panahon pa yan ng mga matatanda na tinuro. At hanggang sa ngayon ay ang equivalent ng 1 plus 1 equals 1 plus 1 equals 1 plus 1 plus 1 equals 2. Diba? At hindi na babago yun dahil merong mga nakakalam na nagtuturo pa rin sa mga hindi nakakaalam. Just like doon sa mga bata na naghahanap ng kaalaman at naghahangad ng may mga nakakaalam. So that's why gusto ng Panginoon, we must be like children. Gusto ng Panginoon na maging tulad tayo ng isang bata. Na nagre-rely doon sa merong may kakayahan at merong may kaalaman. So, to be commitment is to be committed. Okay? First point na ating mapag-aaralan is paano ba magiging epektibo ang ating commitment na maging committed sa Panginoon. Sa paanong paraan tayo magiging faithful and fruitful this 2014. Now, first point nating mapag-aaralan is God will help us. Now, buksan po ninyo sa Philippians 4:13. Ayan. Ayan. Philippians 4:13. Sabi po doon sa Philippians 4:13, sabi po dito ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. No? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Now, maintindihan natin, Paul ay tulad ng attitude na meron sa isang bata. Bagamat si Paul ay isang matalinong dating lawyer ng batas ng Hudyo, ay nakadepende pa rin siya sa kaalaman ng Panginoon at kakayahan ng Diyos. No? Makikita natin to, I can do. But, hindi niya ginagawa sa kanyang sariling kaparaanan. Makikita na, I can do all things through. Meron siyang pinagkukunang kalakasan, Christ which strengtheneth me. Now, si Paul, kung hindi siya ganun ka loyable or deeply in love sa Panginoon, siguro hindi siya tatagal. I believe, excuse me po, hindi siya tatagal. Dahil kung dedepende siya sa kanyang kaalaman at kakayahan, maaaring meron pang mas magaling sa kanya na pwedeng makasira sa kanyang paninindigan. Alam nyo, dumating sa puntos na nag-away sila Pedro at saka ni Paul. I think sa Acts nangyari yon. Na kung saan nagkaroon sila ng
malawakang debate sa pagtungkol sa circumcision. At sa harap ng maraming tao, si Pedro ay nai-correct ni Paul. Sa harap ng mga Hudyo. But thank God dahil nagkaroon ng malawak na pangunawa si Pedro at maging kay Paul para maintindihan ang mga bagay-bagay na dapat itama sa paglilingkod sa Panginoon. Now, sa atin bilang isang mananampalataya, hindi natin kailangan gawin ng mag-isa ang mga commitment natin. Kailangan natin ng bawat isa, kailangan natin ang bawat may kakayahang magturo ng gawain na kung saan madedevelop ka para maging ka-fruitful ka this 2014. Si Paul, maintindihan natin, dumaan siya sa mga pagsubok. Pero, alam niyo ba ang mga kalakasan ni Paul ay mga taong na-disciple niya at mga bunga ng mga ibang apostol? Now, maintindihan natin, kumukuha din siya ng kalakasan na siyang ginagamit ng Panginoon para hindi magkaroon ng matinding emosyon si Paul na ako lang lagi nag-iisang gumagawa. Diba? So that's why, alam niyo si Paul, ginagamit ng Panginoon yung mga taong naging bahagi ng buhay niya. Ay, itong mga batang to, ito dalaga na to eh. Malaki ito. Tatangkaran niya yata ako nito. Ayan. So, dati yan, anong pangalan mo? Jessica? Dati ganyan, maliit lang siya eh. Malaki na. At isang katuwaan na makita ka na maging active ka sa gawain. At yan, nagsama ka pa ng iba. Nawa sana ay maging faithful din kayong mga bata. Ay, kabataan pala. Hindi na kayo bata. Di ba? So that's why Paul was always dependent on God. On God's wisdom and strength. Now, buksan niyo po sa Jeremiah 33 verse 3. Yan. If you want, kung gusto mong ma-fulfill lang ang iyong mga commitment sa Panginoon, Jeremiah 33 verse 3, sabi doon, sabi po dito, 33 verse 3, I call unto me, and I will answer thee, and show thee great mighty things which thou knowest not. Alam nyo, kayang gawin lahat ng Panginoon na sagutin lahat ng panalangin mo. Ay, kaya ding sagutin ng Panginoon na hindi ka nananalangin sa Kanya. Pero, ang isang paghiling sa Panginoon ay isang uri ng kababaan ng loob mo para sa Kanya. Bagamat kaya ng Panginoon na kahit hindi ka manalangin, ay kaya niyang sagutin. Pero isang uri yun ng pagdulog mo sa Kanya na siya ang may kakayahang gawin at pakilusin ka pa sa mga problemang tinatahak mo. Alam niyo, si Paul dumating din sa puntos na nagreklamo na rin siya sa Panginoon. Pero, kung tutusin, talagang mahirap dahil si Paul ay may tangan-tangang sakit. At ang sakit na ito ay nagpapahirap sa kanya. At alam niyo ba, ang sulat ni Paul ay malalaki. At dahil nahihirapan siyang magbasa ng maliliit. So, nagbukas din siya ng sama ng loob sa Panginoon. Panginoon, ito, ganyan. Alisin niyo po yung bagay na to, 3 times siyang ipinalalangin sa Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient unto you. Makita natin na sometimes dumarating sa puntos na bumabangga na tayo. Pero makita natin na yung kakayahan ng Diyos sa kakayahan natin ay higit pa kung dedepende tayo sa kakayahan ng Diyos at hahayaan nating tulungan tayo. Now, ang commitment natin sa Panginoon, hindi natin kayang gawin ng mag-isa.
Dahil alam nyo, mas matalino ang Diablo. Kahit sino pang Albert Einstein niya o sino bang Armstrong na lumapag pa sa buwan, mas matalino pa ang Diablo sa kanila. Kahit yung nag-create ng Facebook o ng Microsoft na yan, kayang siluin ng Diablo yan. So that's why we have to depend doon sa kanyang inilaang karunungan ng kanyang salita. He can produce and support sa mga pangangailangan na maging matagumpay tayo sa ating commitment sa Panginoon. Now, yun nga lang is, meron ka bang mapagkumbabang puso para lumapit sa Kanya? Para sabihin na, Panginoon, mas matalino ka. Mas may kakayahan ka. Now, minsan, hindi tayo lumalapit sa Panginoon kasi ayaw nating magpakorek. Right? Sabi dito nga di ba? Hihingi nga tayo ng tulong sa Panginoon, pero minsan, ayaw nating magpakorek, magpa-rebuke. Right? Kaya minsan, pagdating na tinabahan ka ng preaching, sa susunod na linggo, di na ko atin. Magpapalipas muna ako ng sama ng loob ko. Diba? Gusto mong tulungan ka ng Panginoon sa commitment mo, pero ayaw mo namang alisin yung mga bagay na hindi naman kailangan. Diba? Maintindihan natin para tayong mga Olympic mga atleta. Siguro iba sa inyo dito ay mga tumatakbo. Yung iba dito ay mga mahilig mag-boxing. Diba? Yung iba dito ay mahilig mag-basketball. Kami lang siguro yung kaya basketball. Inakala. Siguro dito yung iba ay mahilig mag-chess. Yeah? So, kailangan natin ng full training and full discipline. Now, halimbawa na lang, gusto mo, Panginoon, ang commitment ko this 2014, di na ako magmumura. Di na ako magsisinungaling. Di na ako maiilag sa mga unbeliever. Ebang bihira, nakarinig ka ng preaching, sinagot ng Panginoon. At narinig mo yung preaching na yun, sapul ka. O mga kabataan, alisin nyo pagiging imo ninyo. You know what? Yung mga kasabayan ng mga kabataan, mga emo, mga emotional. Yung mga tao na yan. So, alisin niyo yung mga bagay na ayusin niyo yung pananamit niyo, ganyan. Ayusin niyo yung attitude mo. Pambihira. Imbes na, praise God, nakorek ako. At yun yung kailangan na baguhin ko para maging ma-fulfill ko yung commitment ko sigit sa iyo, Panginoon. Pero hindi minsan Kasi yun yung nawawala sa atin, yung mapagkumbabang puso. Gusto mo matulungan ka ng Panginoon? Unahin mo muna yung puso mo, ibaba mo muna. Just like Paul. So, we should, so second point. Now, kung gusto mong ma-fulfill ang commitment mo, this 2014, second point, una, God will help us. Second point, submit to God's control. Submit to God's control means, ito yung meron kang kakontentuhan sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo ba yan? Kapag nakapag-sign ka ng contract sa isang kumpanya, ibig sabihin nun, kontento ka sa benepisyong ibibigay sa iyo ng kumpanya. At kontento ka sa pinapatrabaho sa iyo. Alam nyo, may mga tao na hindi lahat satisfied sa kanilang trabaho. Kaya yung iba, nakakailang kontrata sila at minsan hindi pa tapos ang kontrata. Lalo na yung in-demand na call center. Marami din akong kakilala na palipat-lipat sa mga kumpanya na call center. At dahil hindi sila satisfied sa benefits at sa trabaho na kanilang ginagampanan. Now, maintindihan natin sa Panginoon, if we want to be committed this 2014, second point is submit to God's control. Now, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4.
Philippians chapter 4, verse 10 to 14. Ayan. Philippians chapter 4, verse 10 to 14. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Now that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know but how to be abased, and I know how to abound everywhere, and all things I am instructed both to be full and to be hungry, but to bound, both to bound and to suffer need. 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now, maintindihan natin, si Paul dumating sa puntos na kailangan niyang mag-focus sa isang priorities. Alam nyo, yun nga sabi ko kanina, dumarating ang pagkukulang natin. Means, doon tayo kinakalaban ng dyablo. At kapag dumating yung paggigiyakis ng dyablo at nawawala na tayo sa ating commitment, yun na yung time na kung saan dumadating na ang pagkalimot. Kakaroon na tayo ng amnesia. At kailangan natin ng gamot para manumbalik yung ating pag-alala sa ating commitment. Now, Paul, sinabi niya ito sa mga mananampalataya, sa mga Philippians, means na nakaprioritize siya sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanya. Alam nyo, maintindihan po natin, kapag tayo nasa kontrol ng Panginoon, ibig sabihin, may pagkakatawag ang Panginoon sa iyo. Right? At kapag hindi ka naging focus sa prioritize na iyon sa iyong commitment, diyan na magsisimula ang hindi mo pagiging fruitfulness this 2014. Alam nyo, marami tayong sinusulat na commitment. Kahit di natin nasulat, pero marami din tayong pinagpe-pray para maging committed sa Panginoon. But, prioritize mo ba talaga yan? Kaya mo bang bigyan ng time, ng effort, para mapagtagumpayan mo ang sinabi mo sa Panginoon? Gaano kalaki ang iyong pagsisikap at pagnanais para gampanin mo ang binitawan mong pangako sa Panginoon? Alam nyo, kahit hindi mo sinabing, pangako po Panginoon, gagawin ko po. Hindi po. Kahit sabihin mo, Panginoon, magsaserve ako sa inyo, nakapangako ka na sa Kanya. Panginoon, ganito gagawin ko po this 2014. Nakapangako ka na sa Kanya. Ngayon nga lang is, gaano mo ka-prioritize ang sinasabi mo sa harapan ng Panginoon? Alam nyo, nasabi at nabanggit to ni Paul, dahil yung kanyang isip at ang kanyang puso ay direkta doon sa kanyang pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. Naka-prioritize ang kanyang puso at isip. Now, minsan, nafe-fail tayo dahil kulang tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin iniiwasan para hindi tayo ma-sidetrack. But Paul, sabi nga ni Paul minsan may mga bagay na nagagawa siya na hindi ayon sa Panginoon at may mga bagay siya na ilan lang na ayon din sa Panginoon. Now, si Paul tulad din nating mga tao. Tulad tayo ngayon. Tulad din natin si Paul. But, makikita natin yung kanyang katagumpayan nung siya ay bago bawian ng buhay. Na naganap niya, sabi niya, I fought a good fight. I finished the race. Diba? Makita natin na alam niyo, masarap maglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Alam niyo, nakakalungkot kapag may mga Kristiyanong namatay dahil backslider sila. Namatay dahil sa pagnanasa na hindi pagnanasa sa Panginoon. Pagnanasa sa makamundong nais. Diba? So, Paul,
was directly revealed his priorities to the Philippians. Now, maintindihan natin, alam nyo, dumating siya sa kakontentuhan doon sa pagkilos ng Panginoon. Alam nyo, kung kapag kontento ka sa Panginoon, means you put trust to God. At kapag hindi ka kontento sa Panginoon, means you lack of faith. Kulang yung tiwala mo sa Panginoon para maging kontento ka sa kanyang mga pagkilos. But Paul, dumaan siya sa mga pagod, hirap, gutom, sakit, at kung ano-ano pang mga intriga, mga chika, mga chismis na bumabato sa kanya. But Paul laging sinasabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Minsan dumarating din si Paul na mahinang-mahina na siya para tumayo, para humakbang pa ng isa. Pero sabi niya sa Panginoon, sabi niya sa mga Philippians, kaya ko pang gawin. Kaya ko pang manatili sa pananampalataya ko at kaya ko pang maging committed sa Panginoon. Kasi kasama ko ang Panginoon Jesus sa buhay ko. Alam nyo, to be submit to God's control, tulad tayo ng, alam nyo yung parang, marami kasing remote control sa bahay namin eh. Kasi yung tatay ko, technician. At pag-pray niyo po yung aking tatay. At gumano siya eh. Oo. At yan ang isa sa mga struggle sa aming family. At yung tatay ko, sira na yung mga TV pero yung remote control nakaimbak pa rin sa isang lagayan. Alam niyo yung mga iba't ibang klase, may Aiwa, may Samsung, may Sanyo, at may Nokia pa. Wala akong Nokia na remote. Universal remote. Gumagana pa yun. Pero sira na yung mga TV na yan na pinagre-remotean nun. Alam nyo, kahit yung remote control sa bahay namin, kahit pukpok mo, ibato mo, mabasag man yan, magkalas-kalas man yan, pag pinagbuo mo, nandun pa rin yung disenyo bilang isang remote. Right? Kahit itago mo yan ng ilang dekada, pag nakita mo, remote pa rin yan. Diba? What I mean is this. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, kung tayo ay isang nagpapasubmit sa pagkontrol ng Panginoon sa buhay natin, nananatili tayo sa kanyang pagkakadesenyo. Kahit anumang problema dumating sa buhay mo, still nandun ka pa rin sa disenyo o sa kanyang plano na gawin ng mga bagay para sa buhay mo. Now, if you are willing to submit to God's control, natutuwa nga ako sa remote control ng papa ko eh. Dahil yung remote control na yon, siguro marami na yon. At hindi pa rin nawawala yung disenyo niya as remote control ng mga TV. Ganon din sa buhay nating mananampalataya. Kahit dumaan man ang ilang dekada o ilang panahon o anumang problema, kahit ibato ka man o pukin ka man, nandun pa rin yung pagkakadesenyo ng Panginoon sa buhay mo. At lagi ka pa rin niyang nakokontrol. Right? Nagiging bahagi ka pa rin ng kanyang plano. Now, minsan sa atin, hindi tayo dumedepende sa kanyang mga kakayahan. That's why hindi natin interesado na magpakontrol sa kanyang mga plano. Right? Ay, Panginoon, ayoko ng ganyan. Sabi ng, ito, kalooban ko sa ito, ganito, ganyan. Ay, Panginoon, mahirap yan. Tumuna ako. Ganon. Yan, ganyan. So that's why, Paul, dumaan siya sa mga pagsubok na bahagi ng plano ng Panginoon. But, makikita natin yung kanyang attitude as a children of God. Nagkaroon siya ng attitude na mayroong kakontentuhan sa puso niya. Panginoon, ito ginagawa mo sa akin, but kaya ko pa rin gawin sa biyaya po ninyo. Now, sa buhay natin, hindi kung ano ang ating nagagawa, hindi yung kung ano yung ating makukuha, kundi ano yung ating magagawa once na sinabi mo sa Panginoon yung commitment mo sa Kanya.
Sabi doon, if you want to fulfill our commitment, follow His plan. Gusto mong, gusto mong maging faithful, lalo kayong mga kabataan, marami mga babae, kung gusto mong mas lalo kang maging kagamit-gamit sa Panginoon, piliin mo yung makakatulong na kaibigang kapwa pananampalataya mo. Right? Kung gusto mo namang magkaroon ka ng bagay na kung saan makakatulong sa iyong pananampalataya, pakalimiin mo laging magbasa ng Biblia. At maging mapanalanginin ka. No? Submit to God's control. Third point. Sa third point na po tayo. Commitment, to be committed. Third point is let Him work. Alam nyo, isang tanong lang po ang pwede kong maitanong. Interesado ka pa ba sa kalooban ng Panginoon? Gusto mo bang malaman kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Is 2014, ano yung kalooban na gusto mo? Kalooban ba ng Diyos o kalooban ng sarili mo? Third point, to be committed is let Him work. Alam nyo, isang bagay na mapupulfill natin yung mga commitment natin sa Panginoon. Sabi doon tignan nyo sa buhay ni Moses. Ganda ng buhay ni Moses eh. At ito yung pagkakataon na gustong manghimasok ang Panginoon sa buhay ni Moses. At siya yung maging otoridad ng buhay ni Moses sa Exodus chapter 3. Ayan. Ayan. Verse 9 and 14. Verse 9 to 14. So, sabi doon sa verse 9 to 14, Now therefore, behold, thy cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, and that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee when thou hast brought forth the people of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is this name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thou shalt say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Bagamat pinaliwanagan na siya ng Panginoon, na ako nga ay ako nga, at pinaliwanagan niya na may gaganapin kang isang tungkulin o isang obligasyon para sa aking piniling bayan. Pero sa chapter 4 ng Exodus, and Moses answered and said, to make a long story short po, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they shall say, The Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. No? So and so on. At nakipag-deal ang Panginoon kay Moses at nagpakita siya ng ibang mga mirakulo kay Moses para malaman niya na ang Diyos ay totoo. No? So, maintindihan natin, kapag meron tayong commitment sa Panginoon o na maging committed tayo this 2014, hindi ka hahayaan ng Panginoon na gawin mong mag-isa. Once na
Alam nyo, may iba't iba tayong calling ng Panginoon. But, it doesn't mean na kapag may calling ka, hahayaan ka ng Panginoon na gawin mong mag-isa. Now, si Moses ay tinawag ng Panginoon to be a leader doon sa pag-exile nila mula sa Ehipto, na pangunahan ng mga Israel na mapalaya sila mula sa kamay ng Parao. At dahil doon sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanya, hindi ninais ng Panginoon na gawin mo lang mag-isa. Now, maintindihan natin sa chapter 4, kung gusto mo talagang malaman ang kalooban ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon at ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng mga benepisyo para mapaging malago ka sa commitment mo. Now, just like Moses, nung pinakita ng Panginoon kay Moses ang mga mirakulo, ay nagpapahiwatig ng Panginoon na ito yung mga bagay na makakatulong sa iyo para mapatunayan mo ang Diyos ay totoo. Now, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, if we trust God sa buhay natin, He can supply doon sa mga bagay na makakatulong na mapulfill natin yung commitment natin this 2014. Kaya niyang magbigay ng encouragement, kaya niyang magbigay ng mga ability o abilidad para magampanan mo ng maayos yung commitment mo. Just like Moses. Hindi siya basta-basta lalapit sa Parao, palayasin mo yung Israel. Pag tumawag ang hari ng mga kawal, patayin niya, tatakbo si Moses. Diba? Pero hindi. Nung lumapit siya sa Parao, at nagpagtagisan siya sa mga manggagaway din ni Parao. At dahil sa tulong ng Diyos, nanaig ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ni Moses na mapatunayan na ang Diyos ay totoo. Nang maintindihan natin, sabi doon, minsan may mga tawag tayo ng Panginoon na mahirap gawin. Right? Pero, hindi niya hahayaan na ito ay inyong gawin mag-isa. Okay? Kaya niyang ibigay ang mga bagay na resources para mapagtagumpayan mo yung commitment mo at maging mapagtagumpay kang Kristiyano. Katulad ng ginawa niya kay Moses. Minsan, kapag mahirap, magiging tulad din tayo ni Moses nung una. Tinatago natin yung sarili natin dahil wala tayong kakayahan. Pero hindi. Alam nyo, sabi dito, tinatago natin yung ating mga sarili kapag may calling tayo ng Panginoon. Ay, hindi ako marunong magsalita. Tawagin nyo si Sanding, siya magsalita. Ay, tawagin nyo si Kuya Arman, siya mag-share. Diba? Alam nyo, ganun din tayo ni Moses nung una. Ang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Sino maniniwala sa akin? Diba? But makikita natin, if we let Him work in our life sa buhay natin ng Panginoon, makikita natin na kaya ka pala tinawag ng Panginoon. Alam ng Panginoon na kagamit-gamit ka. If you let Him work to you sa buhay mo. Alam nyo, hindi ako naniniwala na kayo mga nakaupo dito ay walang kakayahan. Alam nyo, may pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa natin. So, bawat isa sa atin. At hindi kayo pauupuin ng Panginoon dyan kung walang nakikita ang Panginoon na hindi kayo karapat-dapat sa pagkakatawag niya. Lahat ng mga taong tinatawag ng Panginoon at nakaupo dyan ay may kakayahan gawin ang kalooban niya if you only let Him work sa buhay mo. Alam nyo, sabi nga doon sa buhay ni Moses, hindi sana siya tutuloy eh. Pero dahil hinayaan niya ang Panginoon na hindi siya nag-refuse totally. Bagamat 50-50 siya. Pero ang Panginoon,
patuloy na makipag-deal sa Kanya. Kung marunong lang tayong makinig at sincere yung puso natin sa pakikinig at pagbabasa ng Biblia, you know already kung ano yung purpose mo, bakit ka nandiyan nakaupo. The value of blessing. Alam nyo, hindi tayo upo dito para magpagandahan. Hindi tayo upo dito para magpabanguhan. Alam ko, may mga Joel Cruz, may ano. Ako ay Avon lang. Hindi tayo dito na umupo para lang ma-entertain. Na, na hindi tayo dito umupo para mapagpag lang ang damdamin. After this, Lunes, Martes, Merkules, sino na susunod? Diba? Hindi ganun. Hindi tayo umupo dito dahil gusto mo yung preacher magaling. Ako'y ginagamit lang ng Panginoon. At yung mga preacher pa. Kaya kami ginagamit ng Panginoon kasi gustong iparinig ng Panginoon na gumising tayo sa ating pagkakatulog. Ano po yung pagkakatulog natin? Yung pagkakalimot natin. Ano yung commitment mo noong 2018? Nagawa mo ba? Ano yung commitment mo noong 2007, 2006? Nagbunga na ba? This 2014. China-challenge po kayo ng Panginoon. Meron kayong commitment this 2014. Do it. By God's grace. Now, trusting Him that He can supply all your needs. If you ask God for help, and if you submit to God's control, and if you let Him work sa buhay mo, tayo po yung gusto tayong lahat. Panginoon, dakilang Diyos, at tunay nga po, mahirap na gampanin ng isang pupulin na isang malaking gawain para po sa inyo. But, tunay nga na kung gagawin namin ang sa aming sariling kakayahan, ay hindi namin kayang tuktin ito